Pigilan ang pag-aresto ng ICC. Ito ang hiniling ni Duterte at De La Rosa sa Korte Suprema. Naghain ng very urgent manifestation sina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa sa Korte Suprema ng Pilipinas, humihiling ng dagliang temporary restraining order upang pigilan ang sinumang ahensya ng gobyerno na umaksyon o tumulong sa pagpapatupad ng umano'y warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban kay Senador De La Rosa. Nagsimula ang urgency ng petisyon matapos maglabas ng pahayag noong ika-8 ng Nobyembre si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Ayon kay Remulla, mayroon siyang impormasyon on good authority na nag-issue na ang ICC ng warrant of arrest laban kay Senador De La Rosa na dating hepe ng Philippine National Police noong simula ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Ang pahayag na ito mula sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan ay sapat na ayon sa panig ng mga petitioner upang maging banta sa kalayaan ni Senador De La Rosa at mag-udyok sa mga ahensya ng batas tulad ng PNP at Interpol na umaksyon. Ang warrant of arrest ay kautusan ng korte na nagpapahintulot na arestuhin ng isang tao. Ang ICC ay isang international na hukuman na nagliliti sa mga kasong crimes against humanity at iba pang seryosong krimen. Matatandaang si dating Pangulong Duterte ay kasalukuyan ng nakadetine at humaharap din sa kaso sa ICC, bagamat hindi pa formal na kinukumpirma ng ICC, ng Department of Foreign Affairs o ng Department of Justice ang pagkakaroon ng warrant para kay De La Rosa. Ang banta mismo ay sapat na para kumilos ang kampo ng mga petitioner. Ang very urgent manifestation ay inihain sa ilalim ng umiiral ng kaso ni Duterte at De La Rosa, GR number 278747, kung saan tinututulan nila ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at ang pakikipagtulungan ng gobyerno rito. Narito ang tatlong pangunahing hiling ng mga petitioner sa Korte Suprema. Mabigyan ng TRO o Temporary Restraining Order. Ito ang pinakasentro ng hiling. Nais ni Duterte at De La Rosa na agad utusan ng Korte Suprema ang mga opisyal ng gobyerno kasama si Executive Secretary Lucas Bersamin at mga kalihim ng DOJ at DFA na hindi magpatupad, tumulong o makipag-ugnayan sa pag-aresto o paghahanap ng ICC laban kay Senador De La Rosa. Hilingin ang kumpirmasyon. Hinihiling din nilang utusan ang DOJ at DFA na formal at nakasulat na kumpirmahin o itanggi sa loob ng 72 hours kung may natanggap na silang anumang formal na dokumento mula sa ICC o Interpol tungkol sa warrant. Pigilan ang tulong sa saksi. Nais din lang pigilan ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang logistical, financial o protective assistance tulad ng Witness Protection Program sa mga saksing may kaugnayan sa kaso ng ICC. Bakit ito mahalaga sa publiko? Ang kasong ito ay nagdulot ng malalim na pagkakabahagi ng opinyon sa Pilipinas at humahawak sa dalawang magkasalungat na prinsipyo. Ang kaso ay tungkol sa soberanya ng Pilipinas ayon sa kampo ni Duterte at De La Rosa. Ang kanilang pangunahing argumento ay ang eksklusibong karapatan ng ating bansa na litisin ang sarili nitong mamamayan. Sa paghingi ng TRO, umaasa sila na ipaglalaban ng Korte Suprema ang prinsipyong ito, lalo na't matagal nang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute, ang batas na nagtatag sa ICC. Ang kanilang manifestation ay nagpapakita ng pagtutol sa anumang panghihimasok ng dayuhan sa ating sistemang hudisyal. Sa kabilang panig naman, maraming Pilipino, kabilang ang mga kritiko ng nakaraang administrasyon at mga biktima ng war on drugs, ang nagnanais na maipatupad ang warrant laban kay Senador De La Rosa. Para sa kanila, ang pag-aresto ay bahagi lamang ng due process na dapat kaharapin ng sinumang opisyal. Mahalaga sa pananaw na ito ang mga sumusunod. Ang mga kasong kriminal laban kay De La Rosa ay inihain noong sakop pa ng jurisdiksyon ng ICC ang Pilipinas bago formal na kumalas ang bansa. Ayon sa batas ng ICC, mananatiling may kapangyarihan ang hukuman sa mga krimeng ginawa habang miyembro pa ang Pilipinas. Para sa mga nagnanais ng hustisya, ang warrant ay simbolo ng pananagutan. Ang pagpapatupad nito ay magpapahintulot kay De La Rosa na formal na depensahan ang kanyang sarili sa harap ng isang international na hukuman na nagbibigay daan sa hustisya para sa mga naging biktima.